Mga kapuso, nasa linya na po ang ating bisita, si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Ito po may kaugnayan sa paghahanda po ng MPD sa tradisyong simbang gabi, no? Ito sa Adisay, Martes. Magandang gabi, sir. Welcome po sa Presinto 594. Rod at Olan po. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalayang gabi po sa inyong dalawa, Sir Rod, Sir Olan. Yes, sir. Pasensya na sa istorbo. Sir, kumusta yung paghahanda ng MPD sa tradisyong simbang gabi? Nagaganapin na po yan sa Martes, no? Martes ng gabi, madaling araw. Madaling araw po. Yes, Sir Olan, handangan natin Manila Police District yan kung saan meron na tayong security preparation para sa Heritage Season 2025. Kung saan, Sir Olan, meron tayong mahigit kumulang 2,200 mga MPD personnel ang gagamitin natin para pantayan natin yung mga places of convergence katulad ng mga malls, mga simbahan, mga train station, supermarket, seaport, at bus terminal. Ayun. Doon sa simbang gabi, Major Ines, sa lungsod ng Maynila, ano ba yung kumbaga paano magiging hatian ng responsibilidad doon sa ating mga pulis at saka sa mga barangay? Yes, mahalaga rin ang tulong ng ating mga force multiplier, yung mga taga-barangay natin. Tumulong sa atin para bantayan yung ating mga kababayan. Alam naman natin, pag ganito talagang panahon, ang dami talaga nating mga kababayan ang mga pumupunta dito sa mga mall, sa mga pamilya. Katulad dito sa Divisoria, talaga napakaraming ang tao dyan. Sir Olan, Sir Rod, nung nakaraang taon, nakapagdala tayo ng mahigit kumulang 2 milyon ang pumunta nating mga kababayan dyan. At sabi nga natin, naitawin natin ng maayos yung ating pagdalatal ng seguridad dyan at walang anumang pumukaw na anumang kamalayan sa atin. At yun na inaasahan din natin yun at hindi tayo magkamali sa paglalatag ng ating seguridad para sa ating mga kababayan. Sir, wala namang pagbabagong gagawin, ano? Ganun pa rin, yung traffic ay wala namang isasarang kalsada dito sa Maynila, kaugnay dito sa pagsapit po ng tradisyon ng simbang gabi. Yes, wala naman tayong ginagawang pagsasarado ng kalsada. Ang meron lang tayo dyan, talagang patatasin natin yung ating presensya ng ating mga polis. Kung saan nga, pati yung ating mga may admin duty, no? Gagamitin natin yan, yung tinatawag nating DRSSF o yung District Reserve and Standby Support Force. Ito yung mga Sir, yung may mga admin duty. Ilalabas din natin yan para palakatin pa natin yung presensya ng ating kapulisan sa ating mga lansangan. Ayun. Okay, sige sir. Baka may gagawin kayong anunsyo o anumang announcement regarding po dito sa inyong gagawing pagbabantay sa simbang gabi at ngayong ang Kapaskuhan, bagong taon dito sa Manila, sir. Maynila. Yes, Sir Olan, Sir Rod, bagitin ko na lang din yung ating malaki ang tinatawag natin pamilihang bayan, itong Divisoria, nakita natin. Yung ating mga pulis dyan, makikita nyo sa mga kato. 2 station na nag-complement yan. Yung Station 2, yun yung Moriones, ilalim ni Lieutenant Colonel Gilbert Cruz. At yung Station 11, yun naman yung basic natin sa ilalim ng Lieutenant Colonel Richard Villanueva. Marami silang mga best practices na ginagawa. Makikita nyo yung mga kanta dyan, yung mga major thoroughfare. May mga pads tayo, yung police assistant desk. At panagdagay dyan, Sir Olan, Sir Rod, pag-itin ko na rin, meron silang tinatawag na Project Safe. Itong Project Safe na to, ito yung, alam nyo, hanggang yung mga police natin, nag-police visibility dyan, nag-render sila ng mga basic medical services katulad ng BBP, nagbibigay sila ng mga over-the-counter na medicine katulad pag masakit ang ulo. Meron din sila dyan, yung mga blood sugar counting. Ayun. Naalala ko ito, Sir Olan, pero ginawa ko ito sa Sampaloc noong 2015. Bago ko rito, kalusugan mo may pakialam ako. Yung happy pa kayo dyan, sir. Saan nga, bukod dun sa visibility natin ginagawa, meron pa tayong ganitong mga binibigay ng mga services para maramdaman tayo ng ating mga kababayan. Maganda po yan, no? Bukod na sa seguridad, makita natin yung care ng ating MPD dun sa yes, mga yan, Sir Roland, mga police na nurse yan, or registered nurse yan. Ginagamit din natin yan para makatulong pa sa ating mga kababayan. Hindi lang yun, may mga ano pa rin din, may mga makikita din kayo mga wheelchair.
Kung kailangan ng ating mga kababayan, meron din sila dyan. Ayun. Opo. Alright, Sir, baka may mensahe ka in behalf of our District Director, Police Brigadier General Arnold Abad. Well, maraming salamat, Sir Roland, Sir Rod, sa pagbibigay ng pagkakataon. Makakasa yung mga ating mga kababayan, particular rin sa lungsod ng Maynila, na palaging nakataas ang antas ng ating pagbabantay para may tawid natin na maayos, maging masaya, masagana yung ating darating na Kapaskuhan. At syempre, itong darating nating pagpapalit ng taon. Walang markadong pula po ang mga kalendaryo ng Police Maynila. Sa ngalan po ng aming Chief PNC, ng aming Regional Director at ang aming District Director, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa ating mga kababayan. Alright, sir. Maraming salamat, Police Major Philippines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, ang ating nakausap, mga kapuso. Yung kalendaryo nila, paring Rod, wala daw markang pula. Parang kalendaryo din natin, wala tayong markadong pula, di ba? Ibig sabihin, wala tayong holiday. So, wala kang holiday. Wala. So, papasok ka. Meron. So, wala ka lang, wala ka lang off. Wala rin. Hindi, meron. No? Kahit pa paano. 7:36 ng gabi, labanan ng fake news. Dapat totoo.